Ayan, so batiin mo nga ang katabi mo, sabihin mo good morning. Ayan, of course, palakpakan naman natin ang ating worship team. Na-bless po ba tayo? Grabe ang on fire. Lalo na napakaganda ng song leader natin kanina. Amen ba? Ayan, and of course, balakpakan natin ang buhay po ni Ate Thea na nag-exhort ng giving. Grabe po yung testimony. Tama po ba? Alright, so ngayong umaga po, tayo po ay tutuloy sa ating series at ang title po ng ating pag-uusapan ay Too Busy Not to Attend. Sabihin nyo nga, too busy not to attend. Sige po, tayo po ay tatayo. Tayo po ay mananalangin. Sige. Atar ko lagay. Pray po tayo, Father God in heaven, salamat sa umagang ito na kami po ay narito sa tahanan mo para magpuri, para makinig sa iyo, Lord. Sa oras na ito, magbabasag ka. May tatamaan kasi may itatama ka. May nawala pero ibabalik mo. At sa oras na ito, God, ready mo yung mga puso namin. Lord, hindi kami patakbo. Papunta kami sa iyo. And sa oras na ito, Lord, bukas ng mga puso namin, ready kaming tumanggap. And we pray, God, that right now, you will speak to us, to our hearts. Lord, sa amin itong message na to, hindi po ito para kanino, sa amin aangkinin namin ito. Thank you, Jesus. Holy Spirit, move. Alisin mo yung any thoughts and any familiarity right now para kami mga bata na gustong-gustong makinig sa'yo at sabik na sabik sa'yo. Salamat, Lord. Yes, we thank you. We love you. In Jesus' name, everybody say amen. Ayan, sige po, pwede na tayong maupo. Ayan, ready na po ang lahat. I have a question. Do you believe that Sunday fellowship or Sunday worship service is important? Ayan. Well, if your answer is no, grabe ka. Paano ka naging Christian and yet para sa iyo hindi pala mahalaga ang Sunday fellowship? If your answer is yes, grabe ka din lalo. Paano importante pala sa iyo tapos ang dali mo lang ipagpalit sa ibang bagay at ibang gawain? Hello, sabi nga po ni Dr. Ray, the Christian who is not committed to a group of other believers for praying, sharing, and serving is not an obedient Christian. Grabe yun, bars yun. He is not in the will of God. However vocal he may be in his theology, he is not obeying the Lord. Ang sinasabi ni Dr. Ray is that ang isang Christian ay dapat hindi ka lang active. Okay, dapat committed ka din sa fellowship. Okay? So kahit pa daw gano'ng kaganda yung theology mo sa puso at isip mo, kung lagi ka namang absent pag Sunday church, isa ka pa rin may tuturing na disobedient Christian. Ito pa matindi, sabi, wala ka sa kalooban ng Diyos. Hello? But teka lang, tawa lang naman po ito si Dr. Ray. Tama ba? Baka naman nag-extreme siya. Grabe naman, wala bang consideration. Hello? Sige po tayo pupunta sa scripture. We will read Acts 2:46-47. Sabi ng Bible, every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all people. And the Lord added to their number daily those who were saved. Ito pong day na tinutukoy dito is yung mga na-save during Pentecost, yung bumaba yung Holy Spirit, nagtangs yung mga disciples, and naka-witness sila. Okay? So kumbaga, after they get saved, after they've witnessed the work of the Holy Spirit, aba, inaraw-araw ang fellowship. Tayo po isang araw na lang sa isang linggo. Ayan, so inaraw-araw nila yung pag-worship, pag-pray, pagpunta sa temple, at hindi pa nakontento, yung fellowship dinala nila saan? Sa mga bahay. Alam mo, lumalabas lang talaga ng isang spirit-filled believer, halatang halata. Bakit? Kasi ginagawang non-negotiable ang fellowship. Lumalabas din ng isang saved ang cravings, fellowship. Ito pa malupit dahil sa pagiging committed nila sa fellowship, naging attractive po ang Christianity. Lang sabi ng Bible, daily may nadadagdag na naliligtas. Gusto mo yon? Everyday may new friend. Hello? Alam niyo po, napakaganda ng fellowship. Nagiging daan ng fellowship para sa kaligtasan ng iba. Wow. Not only that, sabi sa Hebrews 10:25,
not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Alam mo, nakita ko ang mga totoong winner is yung mga hindi bibitaw sa meeting together. Yung kahit na anong mangyari, hindi pagpapalit ang fellowship. Yun bang habang yung iba dinidelay, nag-give up, ikaw tuloy ka pa din. Nakikipag-unahan ka pa para magpalakasan. Hello? I want to tell you, it is a dangerous move for any Christian to give up fellowship. And I want to tell you, ito po ay alam ng mga early believers na uunawaan nilang ang kalakasan nila ay nasa fellowship. So bakit sila lalayo sa bagay na nagpapalakas sa kanila? Pinapahina na nga sila ng persecution, tapos papahinain pa ba nila ang mga sarili nila sa paglayo na nila sa fellowship? Alam mo, sagot nila, no way. Hello? Hindi sila lumayo at hindi sila tumigil sa isang bagay na alam nilang nagpapalakas sa kanila. Sino dito lumalakas kapag nasa church? Kapag umaattend ng fellowship? Lumalakas ka pala. Bakit layo ka ng layo? Bakit absent ka ng absent? Gusto mong tumodo? Gusto mong lumakas? You need to make your fellowship a covenant to God. You need to make fellowship your non-negotiable. Imagine si Lord, non-negotiable kang pagpalain, baguhin, tapos ikaw ang dali-dali mo lang siyang ipagpalit. Hello? Parang mali. Hindi lang parang talagang maling-mali. Alright? Sige, sabi ko kanina, mahalaga yung fellowship kasi napapalakas ka nito. Alam mo ang pinakamalaking tanong, bakit napakadali lang para sa'yo ang hindi magsimba? Pakitanong. Pakisabi sa katabi, ikaw kasi. Ayan. Okay. Okay, number one, but ito po pag-usapan natin, ilan sa mga misconceptions about going to church. Okay, number one, I don't need church, I am the church. Sabi mo na ba yan? Narinig mo na ba yan? O baka yan ang paniniwala mo? Yes, totoo pong church is not a building. It is the believers. But I want to tell you, ang tawag po dun ay universal church. Pero may tinatawag din pong local church. And by definition, pag sinabi nating local church, ito po ay patungkol sa mga group of believers na nag-a-assemble. Nakikita niyo po ba yung mapa? New Testament churches. Yung mga malalaki po dyan na mga salita, yun po yung mga churches na naitayo noon. Ang tawag sa kanila, local church. Pero as a whole, lahat po ng mga yan ay isa lang silang church. Ang tawag sa kanila doon ay universal church. Nakuha po ba natin? Okay, so pag sinabi pala natin universal church, lahat, all over the places, lahat ng mga tao of all age na na-born again, na nakakilala at na-baptized into one body of Christ. Kumbaga, ang universal church ay kabuuan ng lahat ng local church. Nakuha po natin? And I want to tell you, yung level ng importance na mapabilang ka sa universal church as a mark of being saved, ay ganun din po katindi ang halaga na mapabilang ka sa isang local church para manatili kang ligtas. Let's read Acts 11:25. Sabi diyan, then Barnabas departed for Tarsus to seek Saul, and when he found him, he brought him to Antioch. Yung nakabilog po diyan. So it was that for a whole year they assembled with the church and taught a great many people, and the disciples were first called Christians in Antioch. Nakikita niyo po yung nakabilog. Diyan, yung unang hideout ng mga Christian. Diyan sila nagbe-fellowship. At nakikita niyo po yung mga lugar na sa outside that, dumami ngayon yung church. Kaya po pag sinabi natin, yung ginamit pong word dyan na church ay ecclesia, nang ibig sabihin, called out assembly. Hindi lang tinawag ng assembly, ha? Okay, or congregation na tinatawag. Alam mo, lumalabas ng pagkakakilanlan mo bilang Christian is pagiging kabilang mo sa isang local church na regularly may fellowship. Amen. Sabi nga ni Mark Dever, if you have no interest in actually committing yourself to an actual group of gospel-believing, Bible-teaching Christian, you might question whether you belong to the body of Christ at all. Dahil ang totoong Christian, dikit yan sa fellowship. Amen. Hindi po totoong hindi mo kailangan ng church, although part ka ng universal church, kailangan mo ng local church para manatili ka sa faith mo hanggang sa pagbabalik ni Jesus.
Bilang church, mas lalong kailangan mo ng fellowship kasi yun nga yung disenyo ng church. Nakuha niyo po? Ano pa? Number 2, God is spirit. I don't have to go to church to worship Him. Yes, totoo po na God is spirit. Totoo din na dapat ang worshiper, i-worship siya in spirit and truth. Pero teka lang, let me share with you a story about Jesus and Samaritan na kung saan binanggit niya yan. Okay, si Jesus may kausap na isang Samaritana and later on topic nila bigla worship. Sabi ng babae, our ancestors worship on this mountain. But you Jews, you claim that the place where we must worship is in Jerusalem. So ngayon sumunod si Jesus, sabi niya, alam mo, woman, believe me, darating yung araw na it's either dito sa mountain or doon sa Jerusalem, pwede nang mag-worship. Alam mo, malinaw na this statement is hindi para i-promote na tuwing Sunday, sa bahay ka na lang mag-worship or sa galaan or kanya-kanya na lang tayo porket God is Spirit. No, no, no. The concern here is a specific place where they can worship. At anong sagot? Darating yung araw na hindi na lang sa Jerusalem yung center ng worship. Jesus is not ending temple worship. Actually, what He is doing, sinasabi niya, hindi na lang limitado sa Jerusalem. Dahil one day, ikakalat ko ang simbahan where all of you can freely come. Gaano man kamang samang tao, bubuksan ni Lord ang tahanan niya to welcome those who wants to see Him and worship Him. You know what? Mas higit ngang dapat kang magsimba. Knowing na maliit man o malaki ang simbahan mo, ang nag-aantay sa'yo ay malaki at makapangyarihang presensya ng Diyos. Number 3, going to church will not save you. Yes, totoo pong doesn't mean pala simba ka, sure ka ng ligtas. Okay, hindi porket taong simbahan ka, Christian ka na. I totally agree with that. But I wanna tell you, going to church marks why you are a Christian now. Isa sa maraming rason kung papaano naging daan para maligtas ka ay dahil sa kaka-attend mo ng church. And I wanna tell you, ginaganap ni Lord ang malawakang pagliligtas. Saan? Sa loob ng simbahan. Gusto mong maligtas ang kaibigan mo, ang pamilya mo, bring them to church. Sabi ng Bible, and daily in the temple, in every house, they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ. When there is preaching of Jesus, there is repentance, there is salvation, there is transformation. Saan mo yan mahahanap? Sa simbahan. Kung kailangan, you fake it till you faith it, gawin mo. Dahil I wanna tell you, marami na pong testimonies na mga masasamang tao dati, mga ordinaryong tao na ngayon, matitindi ng maglingkod kay Lord. Anong nangyari? Hindi sila pumalya sa fellowship. Itinulak nila yung sarili nila para umattend. Hello? Pang-apat, sabi, I still sin. So I stopped attending church. Hello? Yan ba ang nasabi mo nung huli? Ayan. So sa attend ka ba, hindi ka naman nagbabago? Well, it is true, okay, na dapat talagang hindi natin ma-achieve yung perfection dito sa mundo. Tama ba? Well, it is true na paragi talagang may side comments ang mga marites. And while it is true na bilang Christian, dapat walking Bible ka, nakikita si Jesus sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na hindi porket hindi mo pa nakikita yung malaking pagbabago sa'yo, ay ihihinto ka ng umattend. Gusto kong malaman mong mas imposibleng magbago ka outside church. Ang sabi ng Bible is not my word like a fire that says the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces. Gaano ka ba pinatigas ng kasalanan na sa tingin mo, hindi kayang pulbusin ang word of God ang puso mo? Hello? At gaano ka ba pinarumi ng compromise na sa tingin mo, hindi ka kayang gawing puro ng mga salita ng Diyos? You know what? Pwedeng maging mabagal at mahirap man ang pagbabago. But I wanna tell you, posible. Anong susi? Fellowship. Amen? Sino dito excited? Ngayong umaga na napinpoint na natin ano yung mga misconceptions about church at naitama na din natin, okay? Ngayon naman po pag-usapan natin, ano ba ang simbahan para sa Diyos? Excited ba tayo? Okay, ano nga ba ang simbahan para sa church? Number 1, church is important to God. In fact, church is the heart of God.
Now it came to pass when the king was dwelling in his house, and the Lord had given him rest from all his enemies all around. So ito po yung during the time na finally, ang roller coaster na buhay ni David ay pumayapa na at naupo na siya bilang hari. That the king said to Nathan the prophet, "See now, I dwell in a house of cedar, but the ark of God dwells inside tent curtains." Imagine ang saya-saya ng palasyo, pag-uwi ng kwarto na patulala. Na-realize, pinatawag niya si Nathan, pakitawag si Nathan, madali. Sabi niya, "Nathan, pambihira. Ang ganda-ganda ng palasyo ko, pero si Lord nasa tent lang." Tuloy tayo, verse 4, "But it happened that night that the word of the Lord came to Nathan, saying, Go and tell my servant David, thus says the Lord, would you build a house for me to dwell in?" Grabe. You know what? That same night, grabe, ora mismo, hindi niya pinagpabukas ni Lord sa sobrang saya ng Diyos. Sabi niya, "Talaga ba, David? Ikaw na ba ang magtatayo ng tirahan ko?" Grabe, gaano po kahalaga kay Lord ang simbahan? Gaano po kahalaga kay Lord yung matitirahan? Sabi sa verse 6, "Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabi kong akin." Hello? Hanggang ngayon, told na pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sino mang pinuno tungkol sa tahan ng Cedar na dapat kong tirahan. Gayong, ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Naranasan mo na ba yun, yung may gustong-gusto ka at nagsusumigaw na yung puso mo na gustong-gusto mo yung isang bagay, pero hindi mo sinasabi. Kasi gusto mo makaramdam yung nasa paligid mo. Kasi gusto mo sa kanila manggaling. Halos ganitong-ganito ang pakaramdam ng Diyos. That inner groaning, yung iyak na siya sa loob. Yet, He has not complained nor demanded na ipagtayo mo naman ako ng bahay. He waited. Gaano katagal yung paghihintay niya? From Egypt, naglakbay, nung nasa promised land na sila, ang dami ng dumaang mga prophet, ay ng mga judges. Nagkaroon na ng isang hari, si King Saul, wala pa din. Until came David. Grabe. Alam niyo po, kitang-kita dito kung ano ang puso ng Diyos para sa simbahan. Kitang-kita kung paano niya ito sobrang pahalagahan. We know the story. Hindi naman si David ang piniyagan niyang magtayo, pero in-honor ni Lord ng sobra si David nung nakita niyang ang heartbeat niya ay ang heartbeat ni David. Hindi binigo ni David si Lord. Hindi siya tulad ng mga ibang na-raise ni Lord ng mga leaders na nung nakuha na yung gusto, nagpakabisi na at nakalimutan na ang bahay ng Diyos. You know what, si David, hindi siya nagpabulag sa ganda ng palasyo. Instead, nung nakita niya yung success niya, grabe, naalala niya ang Diyos na nasa likod ng lahat ng mga naging laban niya. Alam mo, nakita ko, ang pinakamagandang puso na may matinding, ay yung puso na may matinding pagmamahal sa simbahan. And I wanna tell you, ganung puso ang hanap ng Diyos. Until now, God is still in the business of calling people, raising people, and waiting for people whom He called to desire na pagtayuan siya ng bahay. Do you know what happened? After David, he expressed yung puso niya para sa simbahan, siya po ay pinagpala at pinangakuan ng matindi. 2 Samuel 7:16, "And your house and your kingdom shall be established forever before you. Your throne shall be established forever." Grabe. Alam mo, lesson dito, ang sikreto sa matayog at hindi mapapantay ang success ay ang matibay at matinding pagmamahal sa church. Gaano kahalaga ang simbahan sa Diyos? I wanna tell you, i-honor niya ang sino mang magpapahalaga sa simbahan. Alam mo, wag naman sanang mabisi tayo sa mga breakthrough natin na yun na ang maging hadlang para ma-set aside natin ang pinakamahalaga sa lahat ng success, which is yung simbahan mo. Amen? Sige po, number 2, church is a project of God. Okay? Ganito ang ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ng mga taong ito na di umano'y
hindi pa napapanahon upang itayong muli ang templo. Verse 3, dahil dito, sa pamamagitan ni Propeta Hagay ay sinabi ni Yahweh sa sambahayan, tama ba? Na naninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak-wasak naman ang aking templo? Ito po yung panahon na nakabalik na sila from exile, and imbes na unahing pagkaabalahang itayo ang templo, inabando na nila. Yung tinulungan mo, pero harap-harapan ka pang binastos. Remember, it was the Lord na nagbalik sa kanila, sa Israel. Pero imbes na magpakita ng gratitude by rebuilding the temple, umastang parang walang nangyari. Delayed construction means abandoning God's house. Delayed construction means harap-harapan mong pinapakita na hindi ka mahalaga. Hindi mahalaga ang simbahan mo. Balikan ko lang yung tinanong ni Lord, tama ba na naninirahan kayo sa magaganda at maayos na bahay? Ngunit wasak-wasak naman ang aking templo. Anong sagot? Maling-mali po. Alam niyo po, nakita ko, totoong may sumpa sa pagbitaw sa pagmamahal sa church. Verse 5, hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Marami na akong naihasik, marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. Hello, may alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa siya. Alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Basahin ko lang ulit. Alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Eto na, mangre-real talk na si Lord. Verse 8, hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa nyo. Kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Alam mo, Eman, na-tell you, kahit kailan, hindi ikakatuwa ng Diyos ang isang napabayaang simbahan. Parang kasi, Lord, hindi ako natutuwa. How come na mahalaga ako sa iyo pero hindi mo pinapahalaga ng fellowship? Does not even make sense? I wanna tell you, hindi ikinatutuwa ng Diyos na makita kang punong-punungan ng yaman, katiting naman ang malasakit na mayroon para sa kanyang simbahan. Tuloy tayo. Okay? Hagay 1:9, kinuha ko yan sa Pinay version, sabi dito, nag-e-expect kayo ng maraming harvest, pero konti lang ang nahaani nyo. At yung inuuwi nyo pang kakaunti na harvest, sabi ng Bible, hinipan ko ang mga yon. Bakit? Yan na. Real talk ulit. Kasi hinayaan nyo lang na wasak-wasak ang temple ko habang busy kayong nag-aayos ng kanya-kanya nyong bahay. Alam mo, nakita ko, blessings are divine things. Gusto mo ng blessing? Di pangitiin mo ang Diyos. Pasensya na po, pero sasabihin ko po ito. Yung mga taong ipinagpapalit ang Sunday fellowship for thinking na, alam mo kasi pag Sunday, mas maraming customer. I wanna tell you this. You are not inviting customers. You are inviting curses. Sino ba nagsabing hindi ka kayang i-sustain ni Lord kapag binitawan mo ang trabaho mo tuwing linggo para magsimba? Ang problema, masyado na tayong reliant sa sarili nating diskarte. I wanna tell you, cursed are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength and turn their hearts away from the Lord. Nanay, tatay, young pro, kung totoong mahal nyo ang mga pamilya nyo, huwag po kayong mag-invite ng sumpa by dishonoring Sunday fellowship. Sabi ng Bible, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. I wanna tell you, magtiwala po tayo sa Diyos. Alam niyo po ba kung bakit gustong-gusto ni Lord na itayo yung templo? Kasi excited si Lord na ipakita niya ang glory sa simbahan niya. And I wanna tell you, itong templo po na naitayo, hindi man siya kasing ganda tulad nung nauna. Ito pong may color. This is the temple built by Solomon. Ayan po ay gawa sa ginto. Hindi lang po yung basta color yellow. Ginto po yan lahat. Itong kabila yung during that time. And I wanna tell you this.
excited si Lord ipakita yung glory niya. Hindi man ito kasing ganda, tulad nung nauna, pero ang sabi ni Lord, the glory of this present house will be greater than was the former. Gusto mong makita at maranasan ang matinding glory ng Diyos? Nasa tamang lugar ka. Dahil gusto kong malaman mo na atat si Lord na ipakita ang matindi niyang glory sa simbahan niya. Hello? Alam mo, lesson, kahit gaano mo pagalingan sa buhay, kung sasablay ka sa pagpapahalaga sa fellowship, mauuwi ka lang sa wala. Baka hipan ulit ni Lord. Hello? Alam mo, kahit anong tinatrabaho mo, kung may tampo ang Diyos sa'yo, palagi kang matatalo. Alam mo, wag naman sanang ang kabisihan mo sa personal mong buhay ang maging dahilan para hindi mo na pagmalasakitan ang bahay ng Diyos. Sige po, number 3, church is the house of God. Malapit na po ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Okay, yung Pasko po dyan ay tinatawag na Passover na kung saan ang mga tao po na nasa scattered places ay mag-uuwian. Next slide. Mag-uuwian po ang mga tao na yan dyan po sa may point na Jerusalem. So more or less, according to study, 100,000 plus yung mga mag-uuwian at idadagdag dun sa bilang ng population na nasa Jerusalem. Para ano? Para mag-celebrate nung tinatawag na Passover. Okay? Itong Passover na to ay to remember, okay, kung ano yung ginawa ni Jesus, ni God, para maalis sila sa pagkakaalipin sa Ehipto. Nakuha po natin, okay? Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda. Ano po ulit nakita niya sa templo? Nagpipraise and worship ba? Nagpipray ba? Nagsaserve ba? Ang nakita niya po sa templo, probably nung pagpasok ni Jesus, parang palengke to. Tama ba yung pinasukan kong pinto? Nalito, tama ba yung pinasukan kong pinto? Parang akala ko templo. Ano yung nakita ni Jesus? Mga nagtitinda ng ano? Baka, tupa, kalapate, at pati mga money changers. Kung ikaw yung nasa sitwasyon, ano sa tingin mo ang gagawin mo kapag ang isang bagay na ine-expect mo, hindi mo na nga nakita, yung ayaw mo pang makita, yun pa yung nakita mo. Alam niyo po si Jesus, I wanna tell you this, God is gentle. Pero wag mo siyang gagalitin. Dahil mabagsik magalit ang Diyos. Ano pong sunod na nangyari? Verse 15, kumuha siya ng lubid at ginamit niyang panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda. Pati na ang mga baka, okay, tupa, itanaboy niya yung mga salapi, ay sinabog niya yung salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Ang intense. Imagine the feeling of a man who was betrayed by people whom he trusted the most. Alam niyo po ba, nag-iwan si Lord ng mga leaders doon para panatilihing maayos yung templo? Pagpasok niya, Divisoria, Pasko na? Busy. Lumalabas na mistulang Divisoria ang dinatnan ni Jesus, hindi house of prayer. Ang mga inabutan niya, mga busy sa okasyon, pero sablay sa totoong devotion. Verse 16, pinagsabihin niya ang mga nagtitinda ng kalapate, alisin niyo rito ang mga yan, huwag niyong gawing palengke. Ang ano? Ang bahay ng aking ama. Sabi ni Jesus, alisin mo yan dito. Kung kayo pumapayag na gawing palengke ang templo, pues ako, hindi ako pumapayag na ang bahay ng ama ay mabastos. Alam mo what Jesus is actually doing? Doing exactly kung ano yung matagal na dapat ginawa ng mga church leaders that time. Sampal po ito sa kanila. Dahil for so long, hinayaan nilang ganito ang bahay ng Ama. Disclaimer, yung pagwawala po ni Jesus, gusto kong malaman mo na itong pagwawala ni Jesus ay hindi ito nag-disqualify sa Kanya sa pagiging Diyos. In fact, mas ito nga po ay nagtitestify na totoong Diyos siya. Alam niyo po kung bakit? Kasi nung nakita ng mga disciples yung gigil niya, aba, mas lalo silang nag-believe. Sabi ng Bible, His disciples remembered what is written.
zeal for your house will consume me. Prophetic psalm po yan. Ang malasakit ko sa iyong bahay ay tutupok sa akin. Grabe. Maybe for so long, wala na po silang nakikitang ganun na mahal pa at nagmamalasakit sa templo kasi normal na lang yun sa kanila. Yung kapag during Passover, pag may pesta, ganun talaga kagulo yung templo. Hello? Pero nung nakita nila yung reaction ni Jesus, ibang klase itong Jesus na to. Hello? Alam mo, pinapakita ni Jesus na ang simbahan niya ay hindi lang basta building. Na pwede mong gawin ng kahit ano, na pwedeng gawing sabungan o palengke. Tinuring ni Jesus ang templo bilang Father's house, bahay ng isang banal na Diyos. Imagine, Jesus is so identified with His Father na nung nakita niya ang ginagawa nila, galit na galit siya. Alam niyo kung bakit? Because Jesus knew the design of the house is the house of prayer. Alam mo, nakita ko, matinding pagngingit-ngit din ang meron si Jesus every time na nakikita niyang napupuno ang simbahan niya ng division, siraan, gossip, complaining, murmuring. Ang tindi po ng pagmamahal ni Jesus sa bahay ng kanyang ama. How about you? Gigil ka pa ba sa fellowship? O baka, mas gigil na tayong pumuna. Magreklamo, manira ng kapwa, mangchismis. Si Jesus gigil na manatiling banal ang simbahan. Bakit? Kasi bahay yon ng isang Diyos na banal. Hello? Alam mo, I wanna tell you, tuwing nagsisimba ka, umuwi ka sa bahay ng Diyos Ama. Hello? At ang mga taong totoong mahal ang simbahan, I wanna tell you, mahal ang kabanalan. Ang mga anak ng Diyos sa bigyan, umuwi sa bahay ng tatay, tatanungin kita, gaano ka kadalas umuwi? Nasaan ka sa araw na dapat nasa bahay ka ng Diyos? Alam mo, ang mga taong totoong nauunawaan na Diyos ang nag-aantay sa kanila sa simbahan, ako for sure. Ayan pa yung totoong makikipag-unahan palagi na makarating sa church. Church, magbago na po tayo. Kung dati saktuhan ka dumating, agahan mo na. Hello? Magbago na po tayo. Kung inaakala mong dumadating lang si Lord sa church kapag nag-start na yung worship, nagkakamali ka, bahay niya to. Kung tayo nga, kapag may pinupuntahan tayong bahay or pag dumadating tayo sa bahay, nagmamano tayo, nagbe-bless tayo as a sign of honor and respect. Gawin din natin sana dito sa bahay na to. Baka we are too familiar with the church na nabisi na tayo makipagdaldalan, nabisi na tayong kaka-cellphone, kaka-my day, diba? I'm in church, yan. Nabisi na tayo kaka-serve, na nalimutan na nating magbigay-pugay sa Diyos na nakatira sa simbahang ito. Magbago na po tayo. Punuin natin ang pagpapatawaran at pagtanggap ang simbahang ito. Higit sa lahat, magbago na po tayo. Huwag na po tayong palitaw, lulubog, lilitaw. Attend na po tayo consistently. I wanna tell you, don't skip church. Don't be too busy not to attend. Bakit? Church is important to God. Puso ng Diyos ang simbahan. Church is the project of God. And lastly, church is the house of God. Amen ba? Sino dito may natututunan? Sino dito binabago ni Lord? Binabasag, duguan na ba? Alright. Ngayon po na nakita natin kung gaano kahalaga ang simbahan, ano ngayon ang gagawin mo? Number 1, do not give up fellowship. Alam mo, nasa isang matinding bakbakan ka. And I wanna tell you, hindi po matatapos ang gera. Pero huwag kang surrender. Tumuloy ka, at kung dumating ka man sa point na natamaan ka ng bala ng kalaban at sugatan ka, gawin mo ang lahat, makabalik ka sa kampo para magamot ang sugat mo. Para pag naghilom, balik ulit sa pagsabak. Gusto ko nga malaman mo na kung dumating ka man sa point na sobrang lugmok ka na at sukong-suko ka na, kung kailangang pagapang kang bumalik sa fellowship, gawin mo.
Hello? Kung kailangan sabihin mo sa mentor mo na mentor, sa mga panahon na nanghihina ako at nagbibigay na naman ng senyales, ikaw na mismo ang pumukpok sa akin, humila sa akin, pabalik sa church. Kasi ayaw kong mamiss kahit isang beses lang. Alam mo, isit mo na yan sa mind mo na kahit isang beses ng Sunday, hindi ko imimiss. Please lang, itigil na natin yung minsan lang naman. Madaming beses na po tayong pinahamak ng mga salitang yan. Learn from it. Kung meron dito na kaya hirap mag-commit sa fellowship dahil may hindi mag-give up na kasalanan, hindi aksidenteng nandito ka. Panahon na para tuldukan mo yan. Panahon na para isuko yan sa Lord. And kung meron dito, first time niyang umattend ng church, gusto kong malaman mo na sinasadya ng Diyos na nandito ka. Ito ang sagot sa matagal mo nang tanong na saan ba ako belong, saan ba ako tanggap. Ito yung church na to. Na mahal ka at tanggap ka. Welcome home, the place where you belong. Alam mo, I wanna tell you, don't give up meeting together. Itong church na to, wag nating i-give up. Bakit? Habang pasama ng pasama ang mundo, palala ng palala ang kasalanan, security mo ang fellowship. Protection mo ang fellowship. Ito yung pinakamagandang paghahanda na magagawa mo para sa muling pagbabalik ni Jesus. Hello? Excited pa? Number 2 or letter B, make fellowship your non-negotiable. Hindi naman tayo dogmatic na kapag hindi nag-church, masamang tao na. Pero the point here is, sa mga panahon na magkakagit-gitan sa schedule, kapatid, ilaban mo naman ng fellowship. Huwag naman sa'yo pa manggagaling na, sa Sunday ba? Sige, sa Sunday na lang. Hindi naman ako naka-line up nun. Or sa Sunday na lang, mag-online na lang ako. Ilaban mo ang fellowship. Isama mo sa mga non-negotiable mo. Ano kung hindi ka sumama sa family reunion? Ano kung magalit sila? Ang problema, madalas tayo pa mismo, yung inaaya nila pag Sunday, alam mo kung bakit? Hindi ka kasi nagpapakilalang Kristiyano ka. Magpakilala ka ng anak ka ni Lord. Na natural pag Sunday, nasa bahay ako ng ama ko. Hello, alam mo, ang prayer ko po, lahat po tayo dito, mahawa tayo ng DNA ng life giver. Na kapag Sunday, ay hindi na pinag-uusapan yan, matik yan, that's Lord's Day. Hello! Tanungin kita, nababawasan ba ang pagkakristyano mo kapag hindi ka umatin ng fellowship? Definitely not. Pero habang tuloy-tuloy kang nagme-miss at tuloy-tuloy kang paputol-putol sa pag-attend ng fellowship, ay posibleng makagawa ka ng mga bagay na pwedeng magpalayo sa'yo sa Diyos. The question, is it wrong not to attend church? The answer is, it is not wise. I wanna tell you, boundary mo ang fellowship. Ang fellowship, ang sekreto mo para hindi ka mawala at hindi ka mapariwara. Ang fellowship ang magpapanatili sa kalapitan mo sa Diyos at ang hahadlang para malayo ka sa Diyos at sa kalooban niya. I wanna tell you, the wisest man is the man who makes Sunday a priority. You know what? Minsan mo nang ginawang option ng fellowship at hindi ka napabuti. Right? So I think this time, talinuhan na natin, desisyonan na natin gawing top priority ang fellowship. Actually, tapos na po ako. Lastly po, be excited about fellowship. Ang Diyos po natin ay mahilig sa surprise. Be excited and be expectant. Be excited mag-ministry. Be excited na matuto. By the way, ang life giver po ay mga note takers yan. Matik magdala na ng notebook. Iwasan sa phone, please lang. Sa notebook po tayo magsulat. And if meron kang invite na new friend, ito sasabihin ko sa'yo. Ang sabihin mo na sa kanya, huy friend, magdala ka ng notebook kasi note takers kami sa church. Hello? Nanay, tatay, hindi kayo exempted, mag-notes po kayo. At even yung mga youth, notes po tayo. And also be excited to meet new faces and to make friends. Okay, ikutan po natin lahat. Magpakilala po tayo. Yan bang katabi mo? Alam mo ang pangalan. Sige na, tanungin mo na. Sa bahay tayo ng Lord. Hello, yan na, nagkakilala na finally. Ito rin po nating bahay, ang simbahan na gustuin nating makilala yung mga kapatid natin. Amen? In the same way, be excited to encourage one another. Listen to this. Church is home for the sick. Kapag may kapatid na mag-open up, huwag mo nang sabihang sad girl.
I-encourage mo. And if ikaw may pinagdadaanan ka, don't miss church. Nasa tamang lugar ka para mag-vent out, para umiyak. Be here. And also be excited to be transformed. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ay isang buto na kapag natanim sa puso natin, makakaasa ka. Hindi man biglaan, pero dadating ang panahon ng pamumunga. Totoo pong transformation ang nagdaantay sa mga taong regularly nagpapatama at tinatamaan. Alright? And lastly, be excited to be like Christ. Alam mo, all the more you attend, magugulat ka na lang. Okay? Nagiging kamukha mo na si Jesus. At nagiging parte na ng buhay mo, yung fellowship. Higit sa lahat, be excited and expectant. So kung anong gagawin ni Lord, magpapagaling siya, magliligtas siya, magbabago siya ng buhay, magtatawag siya, magpapalakas siya, higit sa lahat, magpapakilala siya sa iyo. The earthly temple is the counterpart to the heavenly. Ulitin ko, the earthly temple is a counterpart to the heavenly. Piniprepare ka ng Lord sa kung anong itsura sa langit. Maraming tao gustong makapunta sa langit, pero hindi makarating-rating sa church. Sana naman po kung gaano tayo ka-excited umakyat, excited din po tayong umattend. Hello? Amen? Sino dito mas excited na ngayon na mag-church? Tingin nga kayo sa katabi mo, pakitandaan ng faces na yan. Sabihin mo, every Sunday, gusto kitang makita dito, ha? Okay? Isa pa. Every Sunday, gusto kitang makita dito, ha? Ayan. Alright. Actually, tapos na po ako. I just have one verse here. Sabi po dito, balikan lang natin yung sinabi kanina. Hebrews 10:25. Not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. You know what? One thing about fellowship, sabi ng Bible, hindi ka dapat mag-give up dahil sa katabi mo. Sige, tingin ulit sa katabi. Tingin na sa maganda. Ayan, naipasok ko. You should not miss fellowship dahil sa kapatiran. I want to tell you that seatmate that you have now, nanghihinayan, kailangan niya ng encouragement, kailangan niya ng kausap, at kadamay, nanghihinayan. I want to read this to you. Sabi ni Lucky Max Smith, we must cherish one another, watch over one another, comfort one another, and gain instruction that we may all sit down in heaven together. Tapikin mo ang katabi at sabihin mo, kapatid, gusto kitang makatabi sa langit, kaya tulungan tayo hanggang dulo. Tapos na po ako, sige po. Kayo po ay tatayo. Sige, I want to encourage everyone to stand up right now, and I want you to close your eyes. Alam mo, sige, come on, close your eyes right now. Alam kong napaka-busy natin sa maraming bagay. And what we will do right now, we will pause. And what I want you to do is to listen to this song. Huwag mo munang sabayan. Just allow your heart to sing for the Lord. Come on. This may question, namamangha ka pa ba? Kailan yung huling beses na sinabi mo sa Lord, Lord, nakaka-amaze ka. I wanna ask you this, na-amaze ka pa ba kay Lord?
Tumitibok pa ba ang puso mo para sa Panginoon? Or lately, normal na lang? Masyado na tayo naging pamilyar. Hindi ka na ba na-amaze sa lahat ng ginagawa ng Diyos? Please, my question, busy ka ba talaga kaya hindi ka nakaka-attend ng church or sadyang malayo lang ang puso mo sa Diyos? Sa oras na ito, as you continue to close your eyes, allow God na iparamdam sa iyo kung ano ang nararamdaman niya. Anak, ang saya-saya ko tuwing linggo. Kasi for the whole week, ako yung pumupunta sa iyo para samahan ka. Oo, anak, kasama mo ako sa school, sa trabaho, sa gawaing bahay. Kasama mo din ako sa pag-iyak, maging sa pagtawa for the whole week. Kahit nasaan ka, nandun ako. For the whole week, minake sure kong maparamdam sa iyo ang kalapitan ko at pagmamahal ko. For the whole week, hindi ako pumayag na mawala sa tabi mo kahit na sobrang busy mo. Kaya naman, anak, ang saya-saya ko tuwing linggo. Kasi finally, ikaw naman ang pupunta sa akin. Finally, ikaw naman ang magpapakita ng pagmamahal. At ikaw naman ang magpaparamdam kung gaano kalapit ang puso mo sa akin. Anak, masaya ako kapag Sunday kasi finally masusolo kita. Masaya ako kapag Sunday kasi finally bibitawan mo ang lahat para makasama ako. Anak, masaya ako kapag Sunday kasi finally mararamdaman kong mahalaga ako sa iyo at may lugar ako sa buhay mo. Anak, palagi akong excited tuwing Sunday. Nauna na akong dumating bago ka pa dumating. Nire-ready ko na yung mga sagot sa tanong mo. Nire-ready ko na yung presence ko na yayakap sa'yo. Ang saya-sayo ko tuwing Sunday. Sinasalubong kita. Kaso anak, pag Sunday, nandito ka nga, ang busy mo naman. Nandito ka nga, hindi ka naman kumakanta para sa akin. Nandito ka nga, hindi mo naman ako pinapansin. Nandito ka nga, trabaho pa din nasa isip mo. Nandito ka nga, iba naman laman ng puso mo. Inisip ko na lang, siguro nga nakakapagod ng isang buong linggo. Malay mo naman next week, bumawi ka. Masolo na kita. Kaya dumaan ang buong linggo, sinamahan ulit kita. Pero natektahan, hindi iniwan, pinaramdam sa'yo kung gaano ka kahalaga. Until it's Sunday again. Ang saya-saya ko. As usual, prepare ko na. Lalo na yung preacher. Niready ko na, minake sure ko na tatama dun sa pinagdadaanan mo. Kaso anak, 9:30 na wala ka pa din. Baka naman late lang kaya nagantay pa ako na. Kaso anak, matatapos na yung preaching na para sa'yo, wala ka pa din. Iniisip ko na lang baka humabol ka, pero nak, natapos na lahat. Nag-uwian na sila, inantay pa din kita. Pero hindi ka pumunta. Iniisip ko na lang, siguro mag-i-explain siya. Siguro hindi niya sinasadya. Siguro magre-repent siya. Kaya excited akong samahan ka ulit sa isang buong linggo. Dumaan ng Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado, pero na hindi mo man lang nabanggit ang mga salitang, sorry, hindi ako sumipot. Lahat po tayo sumablay sa pagpapahalaga ng fellowship. May mga nakakomplete nga ng simba, sumahala naman sa puso. Lahat po tayo nakalimot na ang simbahang ito. Itong kinatatayuan mo ay hindi lang basta building, bahay ito ng Diyos. So right now, magre-repent tayo. Ibabalik natin ang mataas na honor at respeto natin sa bahay ng Diyos. Right now, the altar is open. The altar is open. The altar is open for you who wants to come back, who wants to come here, and who wants to repent. Come on. The altar is open para sa mga gusto mag-repent.
Uulitin ko, gusto kong malaman mo na nakatayo ka. The place kung saan ka ngayon nakatayo is a holy ground because this is the house of God. Anong gagawin mo? God is in front of this place. This is His house. Maybe some of you, ang tigas ng puso, ito yung time mo para mag-repent. Maybe some of you, may dalang kasalanan, this is your time to surrender that to the Lord. Ito ang bahay ng Diyos Ama. If you wanna kneel down right now, it's okay. Pwede kang lumuhod. I'll give you time to talk to the Lord. Maybe this is the first time nakakausapin mo ulit ang Diyos. I'll give you time to talk to the Lord again. Over this place with your presence, oh God. Oh, over in this place with your presence. This is a house of prayer and of worship. Right now, we will sing to the Lord from our hearts. Lord, purihin ka. Kami ay namamangha. Who is man that you are mindful of us? Purihin ka. Kami ay namamangha. Come on, I want you to open your lips right now. Let's sing it from our hearts. Come on, sing together. Yes, Jesus, wala kaming itataas kundi ikaw sa lugaring ito. Panginoon, inuhubad namin ano man yung title namin. Ano kung manager kami, ano kung CEO kami,
ano kung nakapag-aral kami sa harapan mo, Panginoon? Worshiper mo kami. Wala kami ibang iisipin. Wala kami may pagmamalakai. Worshiper mo kami. I wanna tell you, si Lord naghahanap din ng mga worshiper na may pinagdadaanan. Any one of you who are heavily burdened with troubles of life, maybe some of you may pinagdadaanan mabigat. Gusto ko malaman mo na maging ang pagpupuri mo ay hanap ng Diyos. Right now, we will sing it again. And you can cry to the Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Grabe, ang sarap mag-worship. Ang sarap sa presensya mo. Ito pala yung ayaw mong mamiss namin, kaya gusto mo consistent kami. Ang sarap nung peace, ang sarap nung comfort, Lord. Ito yung palagi namin hahanapin, na hindi makukumpleto yung linggo namin hanggat hindi kami nagsisimba. Kasi nandito yung glory mo, nandito yung makapal mong presensya. Oh, Jesus. Thank you, Lord. I want to tell you, I will minister to people right now. I want to tell you, church is important to God. Maybe some of you are desiring to put up a life group or to share someone specific story in the Bible, or naglalagay si Lord ng desire sa puso mo na magtayo ng Sati Life. I wanna tell you, God honors that. If your heart beats for things like that, that pleases the Lord. I wanna tell you, ang dami na niyang tinawag. Yung iba umalis. Yung iba nagstay, lulubog lilitaw naman. But if you were desiring now to build a church for the Lord, I want to tell you, God will be with you, because that is the heart of God. Come on, desire na magkaroon ng ganung klaseng puso na, Lord, ipagtatayo kita ng bahay sa pamilya ko. Ama ako ng tahanan, ikaw ang itatayo namin. May trabaho ako, dadalhin kita. Even sa mga kaibigan ko, higit sa lahat. Sa community ko, Lord, itatayo kita ng tahanan mo. O, shikarayararara.
church, we will pray for our pastor and for all of the full-timers of our church. Haligi din sila ng simbahang ito na tinatayo ng Diyos. Can we just open our lips right now? Come on, speak prayer to our leaders, to our pastor, to all of the full-timers na iniwan ang lahat kasi may pinahawakan si Lord na mas malaki. Come on. Father God, we pray for greater strength and boldness na kung kailangan nilang tumalon para masunod nila yung kalooban mo, Lord, gagawin nila. Hindi lang sila basta hahakbang, tatalunan nila with great joy kung ano man po yung mga ipapagawa mo pa sa kanila. Lord, I pray that the burning desire you want put on their hearts ay mas aalab. Magbababa ka ng apoy, you will refresh them, you will revive them, and Lord, mas dobling glory ang ipapakita mo sa kanila. Salamat, Panginoon, sa mga full-timers na grabe ang puso. Lord, ino-honor mo sila at may matindi kang pangako sa kanila. Oh, Jesus. Thank you, Lord. And even to the volunteers and to all the ministers ng iba't ibang ministry, grabe ka, Lord. Salamat. Ikaw ang rason. Kaya kami nagpapatuloy lahat. Kasi alam namin, ikaw ang tumawag sa amin. We pray for more desire, God, na makapag-put up ng satellite. Lord, inaangkin na namin yon. Inaapakan na namin yon. Amin yon. Magkakasatellite kung saan ako galing. Magkakaroon ng simbahan kung saan ako pinanganak. We will create an history. Yes, Jesus. Oh. Church, I want to tell you, church is the project of God. I want to minister to someone right now. I said church is the project of God. Meron dito tinawag na pero laging nade-delay, laging may atras, abante. I don't know what is that, but I want to tell you, ini-expose yan ngayon ni Lord. The enemy is trying to put you back para hindi mo magawa yung purpose mo. But right now, I pray that you would activate them, God. Activate them. Activate their eyes to see. And we pray for greater burden to succeed with God. Magtatayo ka ng mga businessmen na takot sa'yo. Magtatayo ka ng mga managers, na mga matitinding titers. Magtatayo ka ng matitinding entrepreneurs na ikaw ang sentro. We pray for success that is pleasing in your eyes, oh God. Thank you, Jesus. Lord, we pray and we rebuke spirit of familiarity. And we pray, God, for divine blessings. Wow, thank you, Jesus. And lastly, I want to minister to all of you, right? I want to tell the church is the house of God. Ano kaya ang nakikita ni Lord tuwing pumapasok siya sa tahanan ng kanyang Ama dito sa bahay na to? The house of God is a house of prayer, not murmuring, not complaining, not division, not rebellion, not comparing, not slander, and not gossip. You know what? Right now, tayo po ay tatayo. Come on, tatayo ka ngayon. We will pray. We will pray right now all together. Pupunuin natin ang lugar, ang bahay ng Diyos, house of prayer, ng mga panalangin. Amen? Come on. Maybe some of you, may galit ka sa leader mo, sa mentor mo, may tampo ka kay pastor o kung kanino man, ine-expose ka ngayon ng Diyos because this house is a house of prayer and holiness. Come on, lift up your hands. Father God in heaven, today, we repent for speaking against our leaders, for speaking against people na nilagay mo above us para pangunahan kami. Lord, pwedeng tama kami, pero hindi kami yung leader. Hindi kami yung in-appoint mo, may mas tatama pa rin sa amin. So right now, we will commit. We will talk about our leaders if we are in a kneeling position, not in complaining nor murmuring. Lord, magsasalita lang kami kay pastor, sa asawa ng pastor, sa mga mentor namin kapag, Lord, nananalangin kami, nakaluhod kami. And we will also talk about others if we are in a caring position
not in tearing down or slander. Hindi kami magsisimula ng gulo, pag-aaway, pagkakanya-kanya, kundi Lord, magmamahal kami sa isa't isa. We will walk in faith, in prayer, and we will not be limited by limitations. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Father God, lahat ng nandito, salamat kasi lagi mo na silang dadalhin dito. At malagi na silang excited na umuwi sa tahanan mo. And I pray, God, na yung saya nilang pumunta, mas magiging masaya silang magdala kahit isa. Kasi ang sarap sa tahanan mo. Thank you, Jesus. Come on, pasalamatan mo ang Lord. Thank you, Jesus. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Pwede mong i-hug. You can hug each other. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Praise God.